Sa bidyong ito, i-share ko ang trip namin sa La Union at gastos reveal na din. Dito kami nag-stay sa Isla Bonita Resort. Isa ito sa mga budget-friendly resort for family dito sa La Union. Oh, twin bed. Yan. And this is their toilet. Okay, ready na! By the way, galing na pala kami ng Baguio. Nag-stay kami doon for 3 days and 2 nights. So from Baguio, naisip namin na dumaan sa La Union. Nag-stay lang kami dito for a night. Tapos kinabukasan ay balik na kami ng Pangasinan. Beachfront property itong Isla Bonita Resort. Located siya sa San Juan, La Union. Nakarating kami dito ng mga 4 o'clock na ng hapon. Tumambay na kami agad ni Ella dito sa beach. Nagmarites muna kaming mag-ina. Maganda yung area. Kami lang ata yung tao, kaya parang solo namin yung beach nung pumunta kami. Malawak ang shoreline, kaya maganda maglakad-lakad. Malalakas yung mga hampas ng alon kaya pinasamahan ko si Ella sa daddy niya. Gusto na kasi ni Ella mag-swimming. Eto nga at inabutan na kami ng sunset. Ang ganda pagmasdan itong sunset pero pinaahon ko na sila kasi kailangan na namin mag-dinner. Medyo nagugutom na ako. For dinner, nag-try kami dito sa Papa C's Sizzler Restaurant. 3 minutes drive lang to from Isla Bonita Resort. Nag-enjoy kami sa food nila. Hindi ko na masyadong na-videohan kasi nga gutom na kami. 1,800 pesos yung bill namin dito. Good morning! Day 2 of our La Union trip. Around 7 a.m., lumabas na kami ng room namin para mag-breakfast. Ito yung parking area nila. Katapat niyan yung reception area. Marami pang room dyan sa second floor pero buti na lang dun lang kami sa ground floor para hindi na kami umakyat. Ito naman yung restaurant nila. Tapos sa bandang gilid merong mini pool. Ayan mukhang pinalitan nila yung tubig tapos pinupuno pa nila para ready na gamitin mamaya. Yung ko lang Yes. Ito naman yung kanilang restaurant. Breakfast included yung na-avail namin na room. Bangsilog. So pagtapos namin mag-breakfast ay itutour ko muna kayo dito sa Isla Bonita Resort.
Beachfront resort siya. Tapos may makatabing resort doon. Okay. Yan, yung Isla Bonita Resort, Beachfront Resort. Ay, so yan ang view mo from here. Ang ganda. So yan. It's so nice. Picture tayo, Daddy. Yan siya. Come, take picture tayo. So ayan, after namin mag-breakfast at naglakad-lakad ng konti dito sa hotel ay mag-early checkout na kami. Balak namin puntahan yung mga tourist spots dito sa La Union bago kami umuwing Pangasinan. Nandito kami sa San Juan, La Union kami nag-stay, bali nasa gitna siya, so uunahin muna natin yung malayo. Sakto yan, on the way pa uwing Pangasinan. Ang first stop namin ay etong Baluarte Watchtower dito sa Luna, La Union. Ayan nga, at nakilala namin si Marv. Siya daw yung bahala sa aming photos and videos. Human drone pala sila dito. O, diba? Ang galing niya. Okay lang po. Tinanong ko siya kung magkano ang rate niya. Bahala na daw kami kung magkano yung ibibigay namin. Natuwa kami sa mga kuha mo. Salamat, Marvs. Ako po. Kaway po kayo. Bumili kami ng mga street foods dito at saka buko juice. So, umabot din kami sa 200 pesos para sa aming snacks. Sunod naman naming pinuntahan ay etong Bato de Luna. Dito pa rin yan sa Luna, La Union. Ito ay isang art gallery exhibit using stone. Gawa ito ni Mr. Bong Kim, isa siyang Korean stone sculptor. Ang entrance fee dito ay 50 pesos. Magkalapit lang ang Bato de Luna at ang Bahay na Bato, kaya naman pinuntahan na rin namin ito. 50 pesos din ang entrance dito. Ang Bahay na Bato ay dating rest house ng mag-asawang Dr. Noble. Ito ay museum at art gallery na ngayon na open for public. Napakalawak ng lugar. Bago ka makarating sa Bahay na Bato mismo ay madadaanan mo muna yung mga art pieces. Kaya naman nakakaengganyo magpa-picture. Bawal mag-swimming sa beach na ito kasi nga malalakas yung mga alon. Itong bayan ng Luna sa La Union ay sikat sa napakarami nilang supply na pebbles. Iba't ibang size yung mga bato nila kaya naman hindi nakapagtataka itong Bahay na Bato. Pagkatapos naman yan ay dumaan din kami dito sa Almeida Man-Made Forest. Dito naman yan sa may Balawan, La Union. Ang gaganda nga ng mga tunnel of trees na ito kaya masarap magpa-picture. Kaya ingat lang sa mga dumadaang sasakyan kapag magpapakuha ng mga pictures at videos dito. Practice safety first. Ito naman ang Mebuyan vessel na makikita sa beach ng San Juan. Libre lamang ito, wala tong entrance fee. Gawa ito ng Filipino artist na si Leroy New. Hango niya ito sa folklore ng mga kababayan nating mga Bagobo sa Mindanao. Lapit ito sa Waves Point Resto Bar at sa parking pa lamang niya ay kita mo na ito. Siyempre, na-curious kami at nilapitan namin at nagpa-picture na nga kami dito. Nadadaanan mo rin yung Kabsat kapag pupunta ka rito. Dumaan din kami sa Mazu or Macho Taoist Temple dito sa may San Fernando City. Si Mazu daw ay goddess of the sea. Libre lamang at walang entrance fee kapag pupunta ka rito. Dinalaw din namin ang Uvas Cafe. Sayang naman hindi daw open yung kitchen nila nung araw na yan kaya tuloy hindi kami nakapag-lunch dyan. Usually may bayad yung grape picking nila pero nilibre nila kami ng entrance fee. Sa tapat lang yung kanilang farm na pinuntahan namin. Grape season po ba ngayon, kuya? Hindi po ma'am kasi pag tag-ulan po talaga. Summer yung the best. Oh, okay. Yes, speaking talaga ang summer. Maraming pumupunta dito kasi along the road. Yes ma'am. Actually, kasi farming. So itong area na to, ito yung
pwedeng mag-pit. Pwede Oo, bago umulan. Napatatan. pagtudo. Nasisira po kasi ang grapes pag umuulan. Umulan. Nabibitaw. Ilang taon tong pag nagtanim ka ng grapes, ilang taon ba? Depende sa pag-aalaga. Ma'am, 8 months, mamubuha mo na po siya. Kaya na, o isang kilo na baka. Kasi isang kilo naman. 250 pesos ang isang kilo ng grapes nila. Nakakatuwa naman ang aming grape picking experience dito sa Longboy Farms, Bawang, La Union. Ang last stop before heading to Pangasinan. Dito naman tayo sa Lakay Agos Nature's Park and Restaurant sa Agoo, La Union. Sa pagkakataong ito ay gutom na kami kasi hindi pa kami nanananghalian. Mga past 3 ng hapon na kami nakarating dito. Malawak yung lugar, marami kang stairs na aakyatin. Hindi ito senior, citizen, or PWD friendly. Pero kapag kasama naman natin sila ay alalayan lang natin at hinay-hinay lang sa pag-akyat. O kaya pumwesto na lang sa mas mababang area ng restaurant nila. Pick niya ang taas. Meron din restaurant. Yan, dito kami kakain. Si Ella ay enjoy dito sa swing nila. Madami rin silang mga plants. Meron silang mga bonsai at bougainvilleas. Siyempre, na-appreciate ko ang lahat niyan kasi isa akong plantita. Marami rin silang mga IG-worthy spots. Perfect for picture and videos. Eto na yung mga in-order naming food. Grilled bangus, bagnet, beef steak at sisig. Kain po tayo! Masasarap naman ang food nila. Umabot ng 1,900 ang bill namin sa lunch na ito. Ayan, may energy na kami sa pagbaba. Pagbaba naman ay madadaanan mo ang Hobbit House inspired nila. O diba ang lakas maka Lord of the Rings movie? Thank you Lord Jesus sa provision ng bakasyon namin dito sa La Union ngayong 2024. At eto na ang pinakihintay, ang gastos reveal ng trip namin dito sa La Union.